Pamilya Halushos umalis na sa opisina ng Tape Incorporated makalipas ang 40 years. Ano-ano naman kaya ang ipapalit na bagong programa? Dahil wala na ang programang tahanang pinakamasaya sa GMA7, ay nilisan na rin ng Pamilya Halushos ang opisina ng Tape Incorporated sa May 79 Sevierville, Quezon City, kung saan namalagi sila ng 40 years. Ang Facebook user ay nagpost ng signage ng Tape sa kanyang account na may caption na "Breaking news after 40 years of staying in 79 Sevierville, Quezon City." Matatandaang nagpaalam ang Tape Incorporated sa publiko sa pamamagitan ng kanilang official statement noong Huwebes, March 7 para ipaalam na hindi na sila e-ere sa GMA7 simula March 8. Narito ang nilalaman ng official statement mula sa Halushos family. Gusto na nila ipaalam sa kanilang mga televiewers na ang kanilang noon time show na tahanang pinakamasaya sa Kapuso Network GMA7 ay hindi na mapapanood simula March 8, 2024. Pero nagpapasalamat din sila sa kanilang home network na GMA7 para sa kanilang pananatili at sa kanilang pagiging partnership na naging maganda ang collaboration ng dalawa. Naiintindihan din nila ang mga circumstances na nararanasan at maganda na nakipagtulungan ng dalawang kumpanya para sa isang transition. Para naman sa kanilang loyal viewers, host, supportive advertisers, hardworking crew at dedicated employees na naging part ng kanilang programa ay pinapasalamatan nila para sa longest running noon time show sa bansa, ang Eat Bulaga. Samantala, sa unang pagkakataon ay nag-cruise na ang landas ni na Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB Chair Lala Soto at ng Ankabugabo star na si Vice Ganda sa isang fashion event ng kilalang designer na si Paul Cabral. Naganap ang personal na pagkita ng dalawa. Parihas kasing imbitado sina Vice Ganda at Lala sa una-una fashion gala ni Paul Cabral na isinagawa sa Lapiral Mansion noong February 27. At sa naging panayam sa MTRCB Chair, ibinahagi nito na nagkita na sila ng It's Showtime host ngunit walang formal na nagpakilala sa kanilang dalawa. Ayon pa nila, sa dami nga ng taong dumating ay umabit na ang mga puntong nagkatapatan sila ni Vice at super happy siya na nagkita na sila. Matatandaang nitong 2023 lang nang nagkaroon ng issue sa pagitan ng kapamilya comedian at MTRCB Chair matapos masuspende ang noon time program na It's Showtime ng 12 araw. Nagsimula ito sa umano'y violations at reklamo sa naturang show at may nagpalala pa rito ang icing incident tina Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata na siyang umani ng samot-saring komento mula sa madlang people. Pansamantalang pumalit ang It's Your Lucky Day habang hindi pa maaring umere ang show na tila blessings in disguise kina Vice upang makapagpahinga sila at mas mapaganda pa sa magpasikat ang annual anniversary celebration ng It's Showtime. Marami ang nagsabi na isang oportunidad ito para sa dalawa na mas makikilala pa ang dalawa at masagot kung may alitan nga bang nangyari sa It's Showtime at ng MTRCB Chair. Ayon pa sa mga netizens, nagagandahan sila sa nangyaring ito dahil sa itong paraan okay na ang dalawa sa mga intrigang nagkaroon nitong nakaraang taon. Ayon pa ng netizens, maganda naman ang hangarin ni Vice Ganda at tuloy-tuloy lang para sa kanyang noon time show na It's Showtime. Marami nagsabi na maganda ang programang It's Showtime sa ngayon at umaasang mapapanood ito sa bagong tahanan sa Kapuso Network. Ito din ang umugo ngayon na baka raw ipapalit ito sa nawalang programa ng Kapuso Network na tahanang pinakamasaya at ipapalit ang programa ni Vice Ganda na It's Showtime. Abang-abang na lang tayo mga kapamilya at Kapuso viewers. Kayo, ano ang masabi nyo na umalis na nga ang Tape Incorporated sa GMA7? I-comment na kung sang-ayon ba kayo na ipapalit ang It's Showtime sa tahanang pinakamasaya ng Kapuso Network. At huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.